Welcome kayong lahat sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Hurado. Ako ang Batas, yeah, aka Ginoong Rodriguez. Salamat sa lahat na nanonood, yo. Yeah, ito na, ang dami nagre-request nito. At looking forward na talaga akong panoorin to. At ito na siya. Surgenio versus GL, yo. Kamusta tong battle na to? Panoorin ko na. Dal. Kung di pa kayo subscribe, mag-subscribe na, yo. Batasismo. Let's go. Pag-comment. Yeah. Kung ano man. Show some love, yo. Game. Orin na natin. Tama na to. Flip Top, unang versikulo 12, nandito pa rin. TIU Theater, Makati Central Square. Pang-anim na laban na ngayong gabi. Siyempre, salamat, Arik. Salamat papagamit ng material. Yeah. Malaking bagay yon. Kasi, siyempre, nagagamit namin na content, di ba? Kumbaga, as battle MCs na nagre-review, nagagamit namin yung content ng Flip Top. So, sobrang salamat. Laking tulong sa kanya-kanyang channel yon, siyempre. Sana hindi magbago isip mo sa pagpapagamit sa amin. Pero, salamat Arik, salamat Kev, at sa buong Flip Top na staff. Yeah, game. Tama na yung daldal ko. Flip Top ang higay para sa parating natin laban, oh. Rest in peace, Innocent One at DJ Artag, para sa inyo to. Rest in peace. Rest in peace, Art. Rest in peace, Innocent One. Shit. Kailangan, habang buhay tayo, sulitin na natin dahil hindi talaga natin alam kung hanggang kailan tayo, yo. Yeah. Shoutout syempre sa lahat mga represent collab natin. Escala Gaming, Buenas, Real Jokes Clothing, Hypebeat, alam niyo na, shoutout sa kanila palagi. At para sa isa buhay, 2024 yung laban na to. Sa kanan ko, galing pang Leyte para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay GL. Sinong banal-banalan sa pintuan, bantay nagkukuta. Kami walang pangalan, ngunit naghahasot nagkukusa. Sige sugatan ng malalim, matatalim sa pagdurusa. Pag lumabas sa balatang pare, sigurado na magugumbusa. Yun, GL nga pala, shoutouts Juju. Shoutout sa mga Tom nga Yupitak nga ada. Yun, game. At sa kaliwa naman, Cavite at Baguio represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Surgenio. Lagi kang mag-iingat sa mga tusong natutong maibsan ang kanyang gutom sa panunutok sa sulok. Baon na daw kaya agarang uhugot ng balaraw na siyang handa niyang itusok. Box and Dose, Bad Trip Clothing Shop at syempre shoutout sa mga taong nagpunta dito. Shoutout palagi, Box and Dose, Bad Grip Clothing. Nanalo ng coin toss, si GL, pinili niyo mauna. Si Surgenio, tig-2 minuto dapat. Tournament battle ito. 7 ang urado natin. Pakinggan natin unang para. Let's go! Surgenio. Yo! Arik, ba't ba ganyan yung binigay mo sa akin kalaban? Mukhang pastor na walang simbahan. Game? Siya daw ay aktivista galing UP. Palakpakan. Isa na namang aktivista na bading na puro reklamo at katwiran. Kung aktivista tong praning, malaki ang tsansa niyang lumisan kasi pinabangga niyo sa tangke. Tung aktivista niyong lumiban, pues pagpalis ko sa sahig ay makikita niyo yupian. Record niya daw, 1-1, kaya marksman. Lupet! Master sa ML, nice G. Kaso pinanood ko mga laban nito, standing niya 9-3. Maka ML bars lang nag-imbento.
Tsaka gasgas na yung one-one wordplay, pare. Wala ka na bang ibang mas witty, sir? Narinig ko na yan sa motos dati. Ba't ba nagagawa mong i-retail? Ano bang gusto mong patunayan? Master ka sa ML? Yung mga champ nyo dito, ako umaapa, kaya malalaman nyo ako mas better dyan. Naging finalist ng unang sabak, ang naging champ na agad sa second run. Kaya kung master yan sa ML, ba't nyo tinatapat yung nerdong yan? Sobrang baba pa nung level, di pa panlaban yan sa mga Legend 1. O, mas madami kang battle, pero sa hip-hop, ako'y mapapansing di mo ka level, boy. Kasi mga Pasensya na kayo, hindi ako nag-ML. Oo, hindi. Hindi ko alam kanya, hindi ako nakarelate. My bad. Lawan ko, aba pang Legend Noy. Kami, kasosyo na ng Flip Top sa mga collabo shirts na may dissenting Roy. Isa na ako sa nag-aambag sa Bills Ulol para mga sahod nyo inyong na-e-enjoy. Nag-a-apply ka pa lang ng skills mo, tol, kami nagpapasahod ng nag-e-employ. O ano daw, apply, employ, sahod. Diba? Kita naman yung evidence. Di pwede mo kang matalino lang sa trabahong to, dapat magaganda din yung reference. Oh, mayabang na ba ako at asbag? Porque yung negosyo ko nasali. Pinamukha ko lang di ako astanggad, pero yung profit ko madami. Kasi nagtatawag na to ng gods. Tingin nyo tutumbas na nga yan? Ginagawa mo lang yung hayop ka para umugong papangalan. Yung desperate moves mo at galawan, pang mortal at human lamang. Oo, tumatawag ka sa Diyos sapagkat may gusto at kailangan. Kasi magaling ba to? Sabi kay JD, kung usapang underground, well, sheesh! Ang galing ng sok pa. Kaso yung next line, pag ginanahan magpasabog, pwede doon magbomba. Yung mga tao naman parang tanga, sumigaw ng bongga. Ang well ay balon. Bakit may bomba? Hanep! Nagigib ka sa balon gamit mo bomba? Bakit? Ba't ba nagpo-bomba sa balon tong bisa? So, nasira yung sapatos ko. Ba't ba nagbobomba sa balon tong Bisayang to? Tangina nito, sobrang bobo. Alam mo, okay sana yung mga banat mo kung ginamitan mo ng poso. Bars! Ang ganda sana nung scheme nung sa bomba. Pero hindi ko napuntusan dahil parang pwede mo pa rin gamitin yung bomba na term kapag kumuha ka sa well, di ba? Yeah, well, sa akin lang yun. Pero, o baka hindi ko masyado naintindihan. Pero tingin ko ganun eh. Parang ang point ni Sur, bakit bomba yung gagamitin mo kapag kumuha ka sa well ng tubig? Pero di ba may mga well na di bomba? Yung as in bomba na pump. Ewan ko. I-comment nyo na lang. Correct me. Yeah. So anong gagawin mo? Magpapaulan ka ng English lines. Lilinlangin mo yung Pilipino. Sasamantalahin mo yung stereotype na pag nag-i-English matalino. Magbabanggit ng nitrogen o kaya hydrogen at carbon. Mga chemical pagsasamahin, magkaroon lang ng reaction. Ganyan yung mga nerdo pag nasa battle rap. At pagiging champion yung illusion. Yung mga chemical pinagsasangkap. Kasi yun nga daw yung solution. Pwes di mo na mapapabilib yung mga netizens kasi gago, corny naman. Kaya tong G, after mag-element, sigurado open na yan. Oh, ini-English mo lang yung dulo para magmutulog matalino at makulay. Pwes itatatak ko sa bungo mo, iba yung matalino sa mahusay. O sige nga, subukan natin kung sino sa atin na mahusay humabi. Di ba sabi mo ay tubig kagagi, tara paalunin mga tubig sa labi. Ito na ba yung gusto mo mangyari? Yung matalo mo si Sur sa Makati? Sumabay ka tipakita mo sa akin, di ka ba na pinanaka-Google palagi? Eh bakit kasi naging mabenta pyesa na download lang doon?
Napakadaling gawin ng repa kahit sila kaya yung ganon. Wala akong paki sa meta-nyeta, tangina akin tong taon. Kung ito yung kid na bagong meta-meta, talo na ngayon. Malakas yung ending ng round ni Sur. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points yung round 1 niya. Solid. Nagustuhan ko yung para sa akin nag-start siya ng medyo mabagal eh. Parang warm up. Siguro ini-establish niya muna. Nilalatag niya muna yung carpet siguro. Parang ganon. Tapos nagsimula yung mga nagustuhan ko sa mga sinasabi niya nung sa nag-e-employ. Tapos yung laro niya sa Profit madami. Yun. Okay yun. Hindi first time na narinig yung Profit na laro. Pero maganda yung pagkakagamit naman niya. Tapos Diyos, may gusto ka't kailangan. Tumatawag sa Diyos. Tumatawag ng Diyos. Parang gano'n ata. Tapos yung Poso. Yeah, yung Poso yun, bibigyan ko dapat nakalimutan ko pa paano sinabi sakto eh, pero parang dapat gamitan mo ng Poso. Parang gano'n ata. So, ang kulit nung kung paano niya sinet-up yun, di ba? Tapos yung chemical reaction, tapos papunta sa chemical solution, setup eh. Sinet-up niya para sa mga ganon, di ba? So, okay yun. Tapos, naka-google ka palagi. Ang ganda nung rhyme scheme, di ba? Kumbaga, rap siya. Rap na rap, di ba? Tapos, straightforward. Yun. Pero, punto sa akin yun. Punto sa akin yun. Tsaka yung may tatalo na ngayon, yung Ender. Meta. Solid. 8 points. First round ni Sur. Spata natin si GL. Sarap na intense sila. Mga maliliit na detalyeng gano'n talaga, doon ako kinikilig eh. Yeah. Ramdam na ramdam ko, parang tangina. Feel good si Sureño. Masaya siya sa round niya. Na-pull off niya na maayos. Kitang-kita ko sa itsura niya. Yeah, respect. GL, respect. Alam mo yun? Ang sarap niyan. Yeah, yan ang battle rap, yo. Let's go! Simula ng aking round, tahimik lang. Alam nyo ba ka-rhyme ng Bagyot Etivac? Fuck your very whack! Tong gago iiyak o brutal to reenact. Parang Loki nung ninakaw niya yung Tesseract. O bars ko bibiyak sa skull mo tilit cracks. At pagsilip sa loob, makikita nyo na lang na sa utak nitong henyo'y may picture ni Badang. Ganun ba yun? Pero siya may picture ni Badang. Ang connect na. Game. Kasi taga silang yung gangster. Kanyang piniling best lang. Hindi ko malagpasan pa eh. Ang kulit mo, GL. Sinabihan mo nasa utak ni Sureño, picture ni Badang. Pero tangina, nasa bulsa mo yung picture ni Badang. Ang galing. O silang taga-silangang nagfi-feeling west side. Yeah. Tasur na medyo norte, tang-inang disenyo. Pero sa bagay, ano asahan nyo sa bubong may alias na henyo? Gets nyo? North, south, east, west. Di ba nakakahilo? Parang hawak mo yung kompas, tas ako'y magnito. Oh, yeah! Yeah! Norte at sur, parang North at South Pole, malamig, relaxing, chillax ang hangin, kaso tunaw yung icing kasi North o South Pole ako'y global warming. Kaya alam mo, nasa-set up talaga na maayos kasi ni GL yung mga sabihin mong, kasi syempre
Hindi, ito common knowledge to eh. Pero may mga times kasi na medyo far-fetched yung thought niya, pero nasi-set up niya para maintindihan mo kung ba't umabot doon. Parang ganun eh. So, yeah, props sa kanya. Pakinggan na natin. Ano na, Mr. Sanay ako na wala akong fan. Di ba ako yung sala? Sa init, sa lamig, kita mo yung wider range. Dito weather lang. Fuck, ako yung climate change. Kasi taga late ito, sakto. Di sanay tumakbo. Ika'y simpleng taga Baguio. Hinaharap ko Baguio, ano? Henyo to, putek. Saan ka sinabihan? Saan yung Einstein, Galileo, Da Vinci sinapian, di ba? Walang gravity ang bag. Kahit old school, di ka bida. So paano naging henyo kung walang Newton pinakita? Corby. Ang sarap. Ang sarap kung paano tinapik ni GL si Sur. Yeah. Nasa Cloud9 sila parehas ngayon. Nakakatuwa lang. Pero sige, tangina. Parehas tayong Nikola. Ikaw yung Tesla ng battle rap kasi innovator yan. Ako yung Nikola na Jokic kasi ako ay joker lang. O joke lang yun kasi poser yan. Inyo, baka ating limot. Kasi pag tanong sinong Sur, ang sagot, yung tinalo ni Mot. Tang-i-nang legacy yan. Career defining. Yung simpleng silver medal, ginawang silver lining. Kaya nung championship sa sunugan, battle rap yan eh. Gets ko yun. Ang ganda talaga. Pero sa totoong buhay, pwede na yung silver. Hindi na masama yun, yo. Diba? Silver medal. Kunwari silver medalist ka sa Olympics, diba? Puta. Proud ka nun. Hindi siya silver lining. Silver medal siya. Parang ganon. So, yun lang. Pero sobrang solid yung line. Sobrang creative. Props talaga kay GL. Magaling siya mag-isip ng mga bagay-bagay. Yun. Tangina ka. Siguro wala kang mga nakakakwentuhan. Hindi, lang. Game. nagmakaawa na lang. Please, Mot, bigay mo na. Gago ka nga. Kaya nagliwanag sa spotlight nang wala sa oras. Baliktaran. Ironic pagkatodas na si Tesla yung nagnakaw ng light kay Thomas. Ang haba no setup niyang yun. Ang layo ng pinanggalingan. Dinala niya papunta doon. Kanya baliw na baliw mga tao kay GL eh. Tangina eh. Oh. Tapos tingnan mo yung reaction ni Sur. Hindi malakas. Oh yes! Dating sumabay sa Rookie of the Year, ngayon pan-rookie na lang. Di ba nga ang obvious? Di na yan sasabay sa Mot, pati nga sa Mutus. Di na sasabay sa Mutus. Pero hindi. Tinalo niya, Panginoong Batas. Isang old fucking God. My God. Sige, yabang mo. Pero walang talab yan kung ganun. Kasi yung Panginoon niya may noon, yung karap mo yung ngayon. Oo nga, tinalo ko ni Sur eh, no? Puking ina. Tangina, no? Okay lang. You win some, you lose some, yo. Pero solid. Solid yung mukhang nakuha ni GL yung round. Kaya nga tinawag kitang Tesla, yung electric yan na car, kasi kita mga par na kung wala yung current, di yan naandar.
Natahi pa niya papunta doon. Natahi pa niya papunta doon. No, galing. Galing. Props kay GL. Malakas na round yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 against 8. Magaling. Magaling to round na to. Or mas angat tong first round niya kaysa nun sa huling napanood ko sa kanya. Sa pakiramdam ko. Mas pinaghandaan niya si Sur. Parang ganun. Hindi mas pinaghandaan, pero mas marami siyang ideas nung si Sur yung kalaban niya. Yun, parang ganun. Naalala ko si Mav na yung kabanda ko sa Supremo. Tinatanong niya kung nakaset up yung mga ganon. Yung mga ganong kalalayo na instance. Tingin ko hindi. Ano siya, nagkakataon na parang pwede niyang itahi ulit. Ganon ang tingin ko Pero pwedeng mali ako. Kasi syempre si GL ang may alam yan. Kung paano. Pero kung ako ang nasa lugar ni GL, hindi. Pagka nagiging convenient lang na, puta, pwede kong itahi yung idea na yun sa dati kong concept. Pwede kong gawin. Pero I'm sure hindi nakakasayan dati pa dahil sa isang napakalaking scheme. Duda ako. Yun lang akin. Pero yun, nga pala, binabati ko yung mga tropa na nagsasabi sa akin na syempre nanonood sila. So yun, si Mav, isa yan. Tapos si Joey, tsaka si Gino, solid yan, mga nagsasayang ng oras para sa akin. So, salamat sa inyo. Yun lang yung tingin ko. Teka, sabihin ko na sa inyo yung mga punto ni GL na nagustuhan ko. West Side, yung isa niya. Nakalimutan ko na kung paano. Ang dami niya sinabi. Pero basta yung West Side, nagustuhan ko yun. Tapos Magneto, Compass, yun, nakatahi pa rin, di ba? Natatahi-tahi niya yung mga ganun Global warming. Paano ba niya ginamit yun? Hindi ko na matandaan, pero basta global warming. Climate change, weather. Tapos papuntang Henyo, Newton, parang walang Newtong pinakita. Jokic, Joker lang. Tapos tinalo ni Mot. Parang yun yung laging pinaka-career mo. Parang ganun na ikaw yung tinalo ni Mot. Yun yung doon kasikat. Parang ganun yung pagkakaano niya. Tapos yun nga, silver medal, silver lining, Tesla, Thomas, tapos yung Motus, tapos siya na yung Panginoon ngayon, at hindi yan naandar. Current, ganun. Magaling. Kumbaga, parang protektado yung material niya. Medyo rebuttal proof yung pakiramdam. Ganon. Ako, pagka nagsusulat din ako para sa battle, medyo iniisip ko yun. Kailangan rebuttal proof yung material na yung mga puntong sasabihin mo, mahirap, alam mo yun, ganun basta gets nyo na yun. Ganun lang ako minsan mag-isip. Kasi, ano yung sinabi niya kanina? Ako na rin yung kay Badang. May picture ni Badang. Hindi rebuttal proof yun. So, kung merong i-rebat to si Sorhenyo, picture ni Badang yun. Sigurado. Majority ng material niya, rebuttal proof. Pero meron siya nun. So, tingnan natin kung yun ang ni Sorhenyo. Okay. Second round, game. Kaya mga Pinoy, henyo Hindi ba pa to? tapos. Tao ba to? Hindi. Di ka tao. Hayop ka at bagay kang pagkain at yung simpleng pangyayari, yari ka sa akin.
O tao, bagay, hayop, pangyayari, kulang ba kategory? Well, goods lang total. Kasi alam nyo na bilang henyos ay wala sa lugar. Kaya lugar, tangina, iba ang natural sa pinilit lang, puro feeling lang dahil ang tunay na henyo. Tahimik lang. 13. Yari ka sa akin. Yun, dagdag ko yung punto na yun. Tingin natin. Pero eto ako, prediction ko, ang i-rebat niya yung picture ni Badang. Okay! Ang tunay na henyo daw, tahimik lang. Eh bakit parang ang ingay niyan? Tangina, tama ako sa round 1, di ba? Puro salitang banyaga para magmukhang matalino. Di ba? Yung pagkakalathala niya, malinis. Bigyan na natin to ng award, tangina mo ha? Best in English. Dinibdiban eh. At halata naman. Yo. Oh, halatang halata naman yung mga words niya na English, nakuha niya sa Google, may isa pa siyang award, Best in Computer. Oh. Dibdiban talaga eh. Tangay na oh. Mainit si Sur. Tangay na, ano daw, tinalo daw ako nung mot? Pwes, sa tira mong yan, hindi masakit kasi may dala na akong cure. Sino pa yung putang inang mot na yon? Yung tinalo ni Sur! Oh. Mainit. Okay. Napikon. Sabi niya kay Lipgram. Hindi si Badang yung naging rebat niya. Oy, ayaw niya nun. Line marking. Hindi. Ayaw niyan sa line marking kasi yun ang sa estilo niya lalamon. Yung mga line marker dyan, ituloy nyo lang. Yung mga rules nito, wala yun. Ito nga nagbabanggit ng issue, pati mga bisyo ng hinamon. Oh, lahat naman tayo nagsisilipan lang ng kamalian sa kahapon. Anong inaano mo? Gusto mo mag-adjust kami sa'yo? At dahil dyan, sabi niya kay Marshall Bonifacio, oo, ang konyo ay bro code. That's why I'm confidence. Confidence ka? Arik, pagsabihan mo nga tong agent mo na ayusin niya yung statement kasi pag naubos niya yung patience ko, gagawin ko tong patient. Kasi confidence ka, halatang putrages ka. Sa sobrang confident mong hayop ka, naging confidence na. At bago ko ituloy ang aking round, gusto ko lang banggitin yung punchline. Punchline. O, ba't ako gagaya sa'yo? Yung punchline sinasabi sa umpisa ng laban. Kaya tingin nyo kagad ay lamang to. Yung mga crowd naman, hiyawan. Naging kontrolado ng tangan to. Ibang klase si GL, lahat ng banat niya talagang aabangan mo. Paanong di aabangan, tarantado ka, pinaaabangan mo? Oh! Ito yung punchline ko ha, you're screwed, blablabla, you're screwed, hey! Mongoloid! Ito yung kupal kasama sa movie trip eh. Yung tipo nakakatakot yung senaryo, biglang babanat ng, tingnan mo yan, nakakagulat, may multong lalabas sa banyo. Putang ina mo, spoiler! At ang masama pa doon, yung una punchline bago setup na concept, ninakaw lang sa comedian. Okay. Oo, kay Dave Chappelle yun galing, na siyang inakaw niyan sa TV. At sakto yung referensya niyang ginamit, yung isa pang bara niyang na wiki. Siya daw si GL kasi Green Lantern. Yun ang niyabang niyan sa city. Kaya pala Green Lantern kasi yung concept mo nanggaling lang kay DC. Ulol! Lalo na sa line bite, akala nyo dito nagnanakaw? Lalo, manika wordplay na dalang punchline. Minsan ang sinabi yun ni Lipgram, someone dyed here, si Sak Maestro. Parang sinabi din yun minsan. Yung wordplay mo kay MB, lumalago na. Kay Kiram nagawa mo pang madugas. Yung password 2 week, ano, ituloy ko pa? Baka umabot tayo bukas. Ito na ba yung current nyo? Wala yan. Hindi na magtatagal ang buhay. Umaastang communist ng bayan, galawang Marcos yan, kaumay.
Kasi kung excellency yung usapan, mismong inambayan ng patunay na yung current nyo, wala yan. Talagang sanakaw lang mahusay. Oh, ito na ba yung idol nyong may train? Na siyang ginusto nyo ng labis? Isa na daw professional sa game kasi nagte-train of thoughts na nga this. Kaso yung laman naman ng train, puro inuumit lang sa artist kung pang-professional yung train. Bakit mali yung pinapractice? Oo, ina-upgrade mo lang mga lumang disc, dinedenggoy mo ang sining. Tapos magbabanggit ng unhuman shit para sa tenga merong tining. Puro reverse sa kanyang verse. Ngayon, nagigets ko na yung meaning, nakakabuo sa kaka-reverse, magaling sa reverse engineering. Ano daw? Nakakabuo sa kaka-reverse. Reverse engineering. Ina-upgrade yung lumang disc, unhuman shit. O di ba naging alien na yung topic? Teka, nasa na ba ako? Alien na yung topic? Nasa na ba ako? Wordplay! At since napag-usapan na yung reverse, okay, o sige tara, let's move forward. At pag-usapan natin yung time machine. Galing ako sa future, sabi niya kay Sayad yan. Mas advanced daw siya, yan ang tinatalak. Bumalik siya sa past para daw iayos lang. At saka baguhin yung ilang nagaganap. Sa future, kampiyon daw siya, dito nagyayabang. Ulul kasi nungalingan lang ang iyong nilalahad. Kasi di mo babaguhin ang iyong nakaraan kung maganda yung buhay mo dun sa hinaharap. Alam mo kung bakit ko alam? Kasi, aparato. Ang ina ka ha, galing din ako sa future. Tininin, tin, tininin, tin, tin, tininin, tin, tininin, tin, 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 tininin. Oo, totoong galing ka sa hinaharap at pinadala ka namin, bitch. Para si Sayad, burahin alaala niya kasi sa time travel nag-snitch. Tapos ang bungad mo, galing akong future. Nagpabibo? Sigurado ka bang hindi ka bobotol? Ngayon alam mo na kung ba't ako nandito. Kasi nilabag mo na rin yung protocol. At sinasadya niyang labagin yung protocol kasi... Di nilabag na rin ni Sur. Parang ganun din yung kanina ni ano eh. Ni GL eh. Ang totoo doon sa hinaharap, ito, yung pagiging champ hindi nakuha. O umabot yan ng finals. Kaso lang binadibag ni Duma. Kaya binabago mo yung timeline mo para mag-champion kang Banuka. Kaso nasagi mo yung timeline ko kaya mababago yung resulta. Kaya Romano, kino-call out na ito si EJ dun sa laban. Di ka ba naiinsulto, brother? Di natin dapat yan payagan kasi mas mauhusay tayong rapper. Kaya galingan mo dyan, punyeta ka, na makasana ating battle. Ngayon pinatay ko na yung current, dapat mawala na rin yung power. Maganda lagi yung ender ni Surhenyo. Kumbaga, yun ang formula talaga sa battle, di ba? You finish strong. Yun. So, ginagawa niya yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points ulit para sa kanya. Nakuha ni Sur. So, consistent ang ano niya. 8 and 8. Nagustuhan ko yung nagsisilipan ng kahapon. Real shit lang naman din yung pagkakasabi niya na ganun nga naman. Lahat lang din naman tayo. Kumbaga, na-expose lang natin pagkakamali ng isa't isa. Ganun yung dating. Tapos yung bakit hindi aabangan pinaabangan mo. Diba? Tapos yung multong lalabas sa banyo. Kung paano niya inimagine yun. Diba? Nasa na ba ako? Yung buong yun. Ano naman siya? Creative. Tapos yung hinaharap. Nakalimutan ko kung ano, paano niya inano yun eh. Basta sa hinaharap. Tapos, natalo kay Duma. Ang kulit lang na ang naisip niya si Duma. Punto sa akin yun. Ganon. Respeto kay Duma. Ang kulit lang ng mga ganong ligaw na bale na basta, ganon. Tapos, resulta, kasi binago mo yung resulta, tsaka yung power, current power na-associate niya sa, kumbaga yung layers sa isa buhay na may EJ power. Alam nyo na yun. Basta yun. So, 8 points.
tingnan natin ang second round ni GL. Yo! Nag-line marking pa rin. Pati yung scheme ko sa future, palakpakan. Talaga naman na top tier. Congrats! Body bag mo yung GL last year. Bawa simula ng aking round 2, di ka pa rin magkakampyon. Kasi sabi nila GL, i-breakdown mo si Sur. And I'm like, that's hectic. Kung gagawin ko yan, ako'y magtutunog generic, di ba? Kasi pag GL, creative, matic. At least yung JD, aggressive, addict. Eto ano, well-rounded. Tang-inang description yan. Kayang mag-jokes, kayang mag-bars. Yung keyword, kaya. Pero mediocre sa parehas. That's why he's playing 2. Sa well-rounded siya na stuck imbis mag-breakthrough. Diyos ko, Sur, naghihintay ka lang ng bagong release sa factory ng Meta habang kami yung overtime sa meeting room. Habang kami nag-a-adjust ng disenyo at ng tela, ikaw yung nasa fitting room. Flow, baliktaran, train of thought. Kaya din ako mabibigla kung pati left field susubukan ngayong pausbong industriya. Pero kahit anong style yan, mag-iimbento yan ng kwento para lang pumunchline. Sample, di ba may ghostwriter ka dati? Yes! Pero malaking insulto na mas mahal yung price tag kesa sa produkto. O yung eksena, Pinoy Pawn Stars, ibang klase yung advice. Asawa ni Bustoyo, may mabubulong na price. Pero nung nawala si Jo Marie, sa mga tropa nagpatulong. Si Dudong sa Messenger ay Gina G. Kasi kung walang price na nakikita, alam nyo, PM is the key. See? Kaya ko rin mag-accuse ng line bite. Kasi yung wordplay mo kay Harlem na Medusa. Medusa, di ba galing yun sa kanta ng Tanya Markova? Oh shit! O hindi, hindi. Pag gumingiwit namumutla, binanggit lang yung Tanya Markova, namumuti na yung muka. Oh, check nyo muna sa YouTube Medusa. Shoutout sa Tanya Markova, yo. Mga personal na kakilala ko yung iba doon. Yeah. Na anong tawag dyan? Nag-collab din kami ni Harlon nung nagka-quarantama na dito sa Batasismo na channel. So, spatan nyo yung quarantama na parang 13 videos yun na wala. Quarantine trip yo. Nandun si Art, yo. So, rest in peace kay Art Tag. Nandun siya. So, spatan nyo. Yeah. Pero, teka. Tanya Markova. Ang kulit lang. Ang kulit, Shoutout sa kanila ulit. Para you know how it... Kwento ko lang. Naalala ko. Kaya ako nakilala yung Tanya Markova. Nire-record ko dati sila. Nire-record ko sila sa work ko dati, recording engineer. So, sa Pipeline Studios. Doon ko sila na-meet. Iba pa yung banda ni Angel. Nakalimutan ko kung ano pangalan ni Jel sa Tanya. Basta siya yung isa pang vocalist, yung mataas yung boses. Iba pa yung banda niya, drummer siya doon sa banda niya. Tapos sinimulan nila yung Tanya Markova. Siya yung drums din sa recording. Parang siya halos lahat na instrumento nire-record namin. Ginagawa niya ng demo. So, yun, mga nakilala ko sila, mga ang Tanya, o nabuhay ang Tanya, tingin ko mga 2006, 5, mga ganun. Okay, game. Goes! O ba't di maninigas? Isa Medusa na expose! Hindi ko pupuntuhan dahil daldal ko no? Atras ko konti. Price tag kesa sa produkto.
O yung eksena, Pinoy Pawn Stars, ibang klase yung advice. Asawa ni Boss Toyo, may mabubulong na price. Pero nung nawala si Jo Marie, sa mga tropa nagpatulong. Si Dudong sa Messenger ay Gina G. Kasi kung walang price na nakikita, alam nyo, PM is the key. See? Nilayo ng inatras ko. Ng line bite. Kasi yung wordplay mo kay Harlem na Medusa. Medusa, di ba galing yun sa kanta ng Tanya Markova? Oh shit! O hindi? Hindi? Ba't gumingiwit na mumutla? Binanggit lang yung Tanya Markova, namumuti na yung muka. Oh! Check nyo muna sa YouTube Medusa para you know how it goes. O ba't di maninigas? Isa Medusa na expose. At kaya ko ring mamersonal, tang ina. Kasi yung asawa niya, may ibang lalaki. Pero ayos lang na pananaw. Kasi may kabit din siya na ginagalaw. Kaya goods lang kay Medusa kasi patas naman daw. Okay lang maiputan siya sa ulo kasi may ass naman daw. Shit! Yan yung meta nila, Sur. Panis siyang fake joke sa fake news. Kaya yung ghostwriting, line biting, kabit, all fucking lies. Pero nice, di ba? Kasi ginamit ko yung style nyo. At ngayon mo alamin, yung GL gago lang. At impluensya mo na rin ng mistulang refleksyon. Kaya ikaw yung salarin. Talagang patay yan si Medusa pagharap sa salamin. Oh, masakit man sa dibdib na sumabay sa uso, sinungaling, tuso, pero sa pag-expose sa self ko, kita nyo yung puso. Habang ito, Damian Lillard daw, oh shucks, ginamit lang yung JR0 para lumakas yung box. Fuck! Bumabattle para business. Yan yung truth and that's clear. Gustong mag-promote ng clothing, ako, ma-promote sa top tier. Kaya shout-outs sa Box and Dose, yun, itataas ang props. At ganito maging creative, lumalabas sa box. Oh, ganyan mag-breakthrough, laging itodo. Yung tira, Damian Lillard, kasi galing logo. Oo, lumakas yung box dahil sa zero, pero di pa panahon. At alam mo na ngayon, na may Giannis man yung Lillard, di ka pa rin magkakampyon. Time! Well, parang 6 points. Bigay ko 6 points. Hindi kasing lakas na first round niya, yung second round niya. Nagsayang siya ng oras din doon. Meron siya, alam ko sinet up niya para sa yung tungkol sa para nag-iiputan niya sa ulo, yung, basta sa Medusa yun eh. Para sa akin yung Medusa na na-expose, okay yun. Tsaka yung salamin, Medusa, na laro niya hanggang doon eh. Pero meron siya mga para sa akin parang sayang na oras. Pero yun, nagustuhan ko yung pausbong na industriya. Layered siya, di ba? MR Industriya na pausbong tapos left field, ganun. At shoutout kay MR. Hindi ko pa napapanood yung latest na battle, pero alam ko sobrang solid. Panonoodin ko yun. Pero shoutout sa'yo, yo. Miss na kita. Tapos, nagustuhan ko yung PM is the key. Na, ano rin eh, parang malikhain naman talaga kasi si GL eh. May mga times lang na yung sinasabi niya, kumbaga sa battle sa akin, no ngayon, ganun. Pero, may mga sinabi siya sa second round na ganun, na parang, okay, di ba? Pero yun, yung pausbong na industriya, PM's the key, Tanya Markova, Medusang na-expose, salamin, tsaka puso. Yun, 6 points. So, second round, nakuha ni Sur. Wow, 1-all. Yan sinasabi ko. Masarap yung pakiramdam bilang nanonood na undeciding factor yung third round na. Pero bilang nanonood, mas astig lang makanood talaga ng magandang material. Yun lang talaga siya. At the end of the day, yun talaga siya. Iba lang yung nagagawa ng body language kapag third round ang
deciding factor. So, nakikita mong nagsusuper saiyan yung mga MC, di ba? Okay, puro invento ang puta. Price tag, awak-wak nun. Okay. Di na ako maglilipat, puro selfie bars ang puta. Yan. Game! At syempre, dahil round 3 na, surprise quiz din tayo, syempre. Gusto nyo? Oh, game! At ang tanong, paano niya na-predict yung nagmamatter lines ni JD? A. Na-predict niya yon kasi nga God na siya at magaling siya mag-time travel? Or B. Pinarinig ni JD kay Acer yung mga bara niya tapos nilik sa kanya kaya nagawan niya agad ng angle. Oh. Ano sagot? A o B? A o B? Oh, yung mga fans mo, A. Oh, ano? A o B? Wala. Ang tamang sagot, letter bugok! Huli ka ngayon! Hindi ko alam kung nasa verse ba talaga ni... Hindi ko maalala eh. Nasa verse ba ni GL yun? O rebat niya yun? Kasi rebat ni GL na yun, hindi naman rhyme yun eh. So para sa akin, hindi siya talaga rebat eh. Sinabi lang niya. Di ba? Pero kung material yun, yung as in naka-rhyme na sa gitna ng verse na ganun, yun yung kamangha-mangha. Pero hindi ko maalala eh. Exactly. So, sabihin nyo lang din sa comments kung ano. Pero yun yung isa sa mga tinatanong ni Mav sa akin eh. Nung kabanda ko sa Iscariot nga. Kung ano. Tingin ko kasi rebat ni GL yun eh. Yung 2024, yung parang ganon, yun eh. Rebat siya in a way dahil on the spot, ganon. Pero hindi siya rhymed. So, para sa akin, sinabi lang niya yun. Ganon. Hindi siya dapat punto. Tatanga-tanga kasi si JD. Pinarinig niya yung rounds na doon kay Acer at ang mali lang nun si Gago, hindi niya alam na yung si Acer ang siyang roommate niyan sa kwarto. Kaya pala yung setup parang entrapment at yung Addictus yung natalo kasi yung Acer naging asset na siyang nagtimbre dyan sa kampo. Ewan ko, nangyayari pa ba yan ganyan, pare? Nagsasabihan. Narinig ko yung material ni ganito, gusto mo malaman. Hindi ko alam eh, kasi parang, kumbaga, never akong napaligiran o never kaming ganun magkakaibigan sa amin sa uprising, ganun. Hindi, sa bagay. Ba't mo nga naman? Weird lang eh. Diba? Tsaka parang hanggang ngayon gagawin nyo pa ba yan? Ang laki-laki na ng flip top yo. Tas ganun pa rin mag-isip. Ganun pa rin ba mag-isip yung mga ibang MCs? Medyo weird. Ano? Kala mo di ko malalaman? Ulul. Tingnan nyo. Nag-iba na yung itsura ng pantas. Nag-iisip na ng katwiran. Meron nga kasing nag-leak sa kanyang as, kaya tingnan nyo, pinagpawisan. Oh, Arik, ano ba tong kaletsihan ng mga bago mo? Kung umasta, parang may dunong. Yung pala nagdadaya kapag naglalaro. May kakontsaba pang isang dudong. Parang Duterte lang at saka bato. Sa war on drugs nilang nasulong. Para mapuksa nila yung nagbabato, 2 Bisaya yung nagtulong. O ano, so, para ma-flip mo yung info, nag-imbento ka na yung linya, ninakaw kay Anthony Mampugay. Pues ngayon, tinatawagan ko dito si Anthony para magpatunay. Asan si Anthony? Oh, meron ka ba nagmamatter line na ninakaw ni JD? Wala. Oh, malinaw. As usual, para makabars, gumawa ka na naman ng storya. Diba? Gawain mo na yan eh. Nakalusot ka na nga doon kila Plaridel at MB, pero di ka pa nakontento at ginawa mo rin kay JD. Para lang manalo, kredibilidad ng kasamahan niya sisirain. Para lang makabars gawa ng story ang di alam kung saan nanggaling. May water station ka? Tama lang pagtitinda ng water yung naging libangan mo't gawain kasi pag dumadating yung battle, laging ginagawa mo kapin. Sa paggawa ng storya, napakahilig para lang may maabot siyang punto. Naturingan tapos ng engineering pero ba't ampaw yung pagbuo mo? Pues laking kalsada ako, I'm sorry.
Oo, sa construction to natuto. Pag walang katibayan, bawat story, ako na bahala magpaguho. Talagang guguho ka sa akin ngayon, tangina mo. Di pa ako tapos. Arik, huwag kang magagalit sa akin, pare. Itong next angle ko, protesta. Basta mga isa buhay battles, naguhurado tong punyeta. Hindi mo alam yung rules, ha? Hoy, gago ka? Ano yung utak mo, pampesan? Ano yon, may contest kung saan hurado ka, tapos ikaw din yung contestant? Gago ka ba? Oh, Slack 1 versus Class G. 30 versus Romano. Rapido versus G-Clown. Isa buhay yun lahat, ha? Kasali ka sa isa buhay, ba't nagja-judge ka? O bibigyan kitang 5 seconds para sumagot. Oo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba? Teka lang. Classy versus Romano. Shit. Classy versus Romano. Rapido versus G-Clown. Putang ina. Hassle. Tanginom lang ako. Hindi, maganda to. Real shit to. Rapido versus G-Clown. Classy versus Romano. Oh, ayan. Shit. Paano kung may... ito na, game. Paano kung dikit yung laban, ha, Enigma? E di may kapangyarihan tong si Loco na imanipula yung boto at ipanalo yung mas mahina para walang hirap yan sa trono. Kala ko ba tubig papuntang bay? E ba't nagmukhang sailor tong tukmol? Para lang makapuntang bay ay yung mga boats kinokontrol. Luni, ano ba tong panabong mo, punyeta? Wala ka na bang ibang makuha? Kaya nakalaban mo, Pidea, hilig mong humawak ng basura. Pwestong manok mo, machichicha. Ngayong nilabas niya aking gutom, kaya nga sa arena, nakikita kanina ko pa pinapagulong. Ikaw, hindi ka henyo, ikaw ay nerdo na mayroong brain ng batang rofor. Manipula ng boto, nakaw konsepto, istoryang fake na wak ang author. Meron pan leakage, aba kompleto na. Sobrang lame, galawang bopol. Ano na GL, kala ko henyo ka. Bakit sa stage wala kang honor? Hindi pa rin ako makalagpas dun sa sinabi niya tungkol sa arena eh. Paano ba talaga sinasabi? Arena, harina. Pero ginamit niya bilang arena eh. So, arena ba talaga? Pinapagulong. Kumbaga parang... Hindi, kanya lang ako nag-wonder. Hindi ko rin alam eh. Pupuntosan ko ba yun? Kasi alam ko harina eh. May H. Arena. Arena. May arena ka dyan? Harina. Ano ba? Harina. Yeah. Yan. Siguro regional siya, no? Siguro sa bandang norte, arena. Kaya ganun yung ginamit. Ito na ba yung gusto mo? Karangalan, medalya? Ito, ginto. Kaya ba na-take mo yun, sir? Pues kainin mo, walang yaka, total magaling ka mag-spell. Pero di ka mananalo kasi medalya. Oo, mistake mo yan, sir. Pero may medalya. Tong medalya, ngayong binigyan ng L. Utang inan to si Sur, oh. Namimisikan. hindi ano yan, pare. Daring kuyo. Yeah. Minsan nagagawa ng competition sa isang tao. Well, lahat tayo laging gutom din talaga. Yeah. Yeah, pero hindi naman kailangan na ganyan. Yo. Malaki na masyadong flip top para sa ganyang ano. Tapos sabay round niya. Nabalakas mo. Sorry. Isa lang yung nagustuhan ko sa third round ni Sur, yung laro niya sa story, tapos papaguho, yung ganun, construction. Solid yun. Yun.
Tingnan natin ang third round ni GL. Yo! Buong round 3 yung angle, yung pagiging hurado ko. Putang ina, kasalanan ko ba yun, boss? Kasalanan niya yun. Yung runner pala, yung runner. Yo! Selfie bars game! Yes! Ako si Sur! Pagkalaban ko Bisaya, sisitahin ko yung bigkas. Pag yung biko naging biko, ew, nakakadisgust. Ako ay racist sa words. In short, grammar Nazi. Kaya di nabibilib. At pag yung pronounce naging pronouns, ako'y nagiging sensitive. Oh, may addiction to sa diction at parusa to. Tomato, potato, potato. Kaya pag sinabi kong good, sabihin nyo, news, good. Yes. Pag sinabi kong bad, sabihin nyo, news, bad. Game, good. Si Suray aggressive. Yung galit yung umangat. At oo, malakas sumabat. Kaya bad. Yung anger lang nagdala, you know what I mean. Naging sick dahil sa bat, parang COVID-19. Pero good. Finalist ng isabuhay at buntik magwagi. Good. Sa Royal Rumble ka panalo, 4 yung naggape. Oo, good. Gusto mong tumatak yung ipagmamalaki, kaso bad. Walang may pake. Sadness, bro. Kaya gumawa to ng kanta, yung title Hapunan. Distract sa Dunggalo. Kasi sila ray walang ambag sa piging at pagsasalo at nung tagirap na raw sa rap, sila'y lumisan din. Ngayon kami naman magtatanong, saan ka nung quarantine, ha? Mister, sanay ako na wala akong fan, pero wala tong takas. Kung sanay ka na wala kang fan, ba't wala ka dun sa barracks? Kasi takot yan pag no crowd, pag mahina volume, claustrophobia, may fear sa small rooms. Sur Maria Josep, habang sa YouTube ka nanonood, swabe lang at no stress. Kami naman lumuluwas, kaliwat ka ng swab test. Vaxcert, sa airport, sa boat at bus. And you know what sucks? Habang ikay tinatanong about vax and dose, kami naman tinatanong kung ilang dose ang vax. Oh, di tumigil na kumayod. Di tumigil na kumayod hanggang nahubog na lang. Ikaw, pagkatapos ng hapunan, natulog ka lang. Kami, sa kadiliman nagsunog ng kilay at ng baga, habang ikaw ay nakalimot na may bagong umaga. Ano, Sur, madrama? Kung ikaw may teardrop, tears of joy sa amin. Visayas, Mindanao, doon pa nang galing. Sige, laitin mo Bisaya, walang hesitation, masisita mo diction, di yung dedication. O ginamitan ko ng puso, may apoy yung tugma. Pero kahit heartwarming, ikaw ang natusta. Kaya ano, Sur, ano na? Utakan palagi. Pero kung heart-to-heart talk, ikay walang sinabi. O ganun kaswabe, nabanggit yung disgust, yung anger, yung sadness, fear at joy, cause boy, I'm here and proud and he can't doubt na kita yung emotions inside out. Kaya ano, Sur, ender na, tahimik lang, di ka pa rin magkakampyon. Wala lang, manggago lang intention. At siyempre maglalag kung walang connection. Siyempre maglalag. Kaya, siyempre maglalag kung walang connection. Yung naglag na. Lag kong connection. Kaya, di mo mahulaan yung suntok kung saan magmumula na kahit henyo ka pa, di mo alam yung formula. Walang Diyos na tinatawag, wala nang roll call, ganyan ka pure tol at walang tira sa iba, lahat ay surbol. At uling good news, bad news, good. Mag-a-ascend pa rin ako in each and every tower at bad. Oo, bad news yan kay Romano at EJ Power.
Yeah, malinaw na nakuha niya yung third round ni GL. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points kay GL. Gusto ko yung pota to. Kung paano niya ginastify yung paggamit nun, di ba? Solid. COVID-19 na kung ano niya, sa sabat. Sabat na sabat. Ganon eh. Basta tungkol sa pagsabat. Tapos walang may pake. Tapos yung claustrophobia, fear of small rooms, dose and vax and dose. Hindi ko gusto yung sa totoo yung paglaro ng vax and box. Hindi ko siya trip, pero maganda yung pagkakalaro niya ng dose and vax. Kumbaga parang palalagpasin ko, gano'n. Tapos walang sinabi, heart to heart talk. Tapos syempre maglalag pag walang connection. Ano siya nakakatulong din yung syempre nilalagyan niya ng gestures 'di ba? Pero kumbaga hindi concrete yung line pero effective sa moment na yun. Tapos yung tungkol sa yung ender niya, Romano at EJ Power. Yun. Solid, well-deserved win para kay GL. Kuha niya first and third round. Yeah. Congrats. Spatan natin sasabihin nila. Flip top, 1 versikulo 12. Isabuhay 2024 battle. Mag-i-ace pang beses para kay GL at Surhenyo para sa laban yun. Haba rin ang rounds, Laban na panalo tayo lahat pero ang boto ng hurado, 7-0, advancing sa tournament, magigay para kay GL. Well-deserved, yo. Galing si GL, very creative. Congrats kay GL, takina sayang na joke ko pero very professional. Congrats sa'yo pare, advancing. Isa sa mga bagong abangan pare. Sasigawan pa para kay GL. Maraming salamat kay Sur. Bawi tayo kahit na wala ko ng punte. Pero yun, shoutout sa Igmen, Nameless, BPS yun. Tanan na napa-shoutout sa iyo tanan. Hindi ko na mamausa-usa pero yun, sunod liwat. Tama ka, salamat. Bye! Yeah. Yo, F4 dikdikan na laban, GL Surhenyo. Para sa akin, yung intensity ng energy nila, pantay lang eh. Tapos yung banat naman nila, halos dikit lang rin talaga. Para sa akin, kinuha ko lang siguro na disadvantage nung kay Sur. Siguro nung nag-stutter o nag-choke siya ng medyo mahaba-haba. Tapos inuulit-ulit niya pa yung huli niyang sinabi. Parang halatang-halata, obvious na nawawala. Pero ganun pa man, sobrang lason laban. Tsaka yung mga dinidibdiban si GL. Yo, GL. Yeah, Surhenyo versus GL. Ganda. Pwedeng isa to sa mga pinakamagandang laban sa Isabuhay history. Pero siguro kung punchline count, pantay lang naman sila. Minsan pa nga, mas devastating si Sur. Pero dito pumapasok yung importance ng writing Tsaka, ano ba tawag doon? Tsaka yung pagtagpi-tagpi. Para sa akin, yung writing talaga ni GL mas stand out Kumbaga yung angle siya, malakas. Pero mas lumakas talaga siya dahil sa manner ng pagsulat. Ganun. Iba talaga Pero yun, shoutouts pa rin kay Surhenyo. Solid the performance. Pero para sa akin, GL yun. Yo, G lang. Isa ako sa bumoto kay GL. Sobrang props talaga kay Surhenyo. Medyo nanginayang ako dun sa round 3 niya. Pero yun nga. At hindi ko masabing all 3 rounds kay GL. Pero sobrang solid din ni Surhenyo talaga. Mayroon lang sigurong inilamang si GL pagdating sa angle. At yun. Wala akong masabi. Yo, malakas yung Goryo in the house! Kasi tumakbo dun sa mga suntok pati yung sa recall niya. Pero para sa akin, na-cancel ni Sur yung yung plano niya, yung plano ng kalaban niya dun kaya yun, sa haymaker pati sa setup ni Sur, para sa akin pumantay lang siya. Yung round 2, medyo dragging yung angles ni Sur pero sa akin effective pa rin yun. Pero okay din yung yung
Simula ng katapusan ni Plasma, yo. Puta. Si Spade ang gumanap. Puta. Gulat ako. Kasi kaya naparod ko kanina lang eh. Kanina ba? Kahapon. Kahapon nata. Puta. Dennis Trillion dating. Mga haymakers ni GL sa round 2. So tumabla sila. So 1 and 2. Naging factor lang talaga yung round 3. Sayang kasi para sa akin effective dapat yung ginawa ni Sir Conditional Choke eh. Pero dahil nga sa ganun yung tournament kasi ito kaya si GL. Yo, Batang Rebellion, sobrang solid nung battle. Round 1, binigay ko siya kay Sorhenyo. Pero round 2 and 3 para sa akin GL na. So yun, panoorin nyo na lang. Yo, Elaya, binoto ko si GL pero para sa akin yung round 1, yun talaga yung pinakamalakas na round ni Sorhenyo. Tayo na, kung nagtuloy-tuloy yun, parang pwedeng mag 7-0 na Sur. Pero yun nga, yung round 2 and round 3, pati yung round 1 ni GL sobrang lakas and then all 3, pero yung round 1 ni Sorhenyo, yun para sa akin yung pinakamalakas na round na niya. Sayang, nadulas ng round 3, mas mahaba lang yung dulas ni Sur kaysa kay tas talagang panapos yung kay GL sa round 3. So yun, congrats sa kanilang dalawa, panalo tayo lahat. Binoto ko si GL sa quality ng punchline. Barry Brown. Feeling ko naapektuhan si Sorhenyo na kung hindi ko lang makita sa video pero nasira yung sapatos niya. After mangyari yun, medyo nag-iba rin yung swing niya sa stage. Feeling ko may epekto yun pero GL binoto ko. Yeah. Parang naapektuhan din si Sur sa mga sinabi ata ng GL kasi parang uminit yung ulo niya. Yeah, diba niya si ako hindi ko trip, hindi ako sangayon sa ganung klaseng. Hindi na natin kailangan ngayon yun, pare. So, well-deserved win para kay GL. Nakuha niya round 1 and 3 para sa akin. Ang sunod atang panonoorin ko ay EJ Power tsaka sinong kalaban ni EJ Power doon? Second round. Hindi ko maalala. Basta yun. Yun ang panonoorin ko. Salamat ulit sa Flip Top kay Arik tsaka kay Kev. Oo nga kanina yung naisip kay MR na battle. Hindi ko pa napapanood. Papanoorin ko yan. Papanoorin ko yan habang hindi ko pa pwede kasi mag-aabot na eh. Aabot na ako sa semis eh. 'Di ba? Second round na to eh. So pagka umabot na ako, pwede kong balikan yung mga non-tournament battles na dapat ko panoorin. 'Di ba? Yeah, so kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe. Alam ko makulit ako pero pwede ako maging makulit. 'Di ba? Yeah. Gaya na sinabi ko sa isang video, tinatarget ko mag 100k subscribers soon. Yeah. Ano yan? Sukli nyo na yan. Sukli nyo na sa akin yan, yo. Yeah. Kasi makakatulong yan dito sa pagsisimula namin sa Canada. Yun. So, bigay nyo sa akin yung silver play button na yan. At salamat sa Flip Top nga sa pagpapagamit lagi ng material para sa amin. Yeah, yun. Pasasalamat lang talaga lagi. At kung di nyo pa napapanood yung sinimulan kong vlog, spatan nyo, Need for Weed. Kakaputol ko lang nung halaman. Yun yung latest na in-upload. So, sunod na gagawin ko is ititrim ko na siya. At yun, gagawin ko siya soon. Yeah. Yun, antabayanan nyo lang. May mga plano rin akong ipakita sa mga future episodes. Kunwari mga produkto, juice na may THC. Diba? Yung mga ganon. At least na ma-review ko rin yung mga ganong produkto or kung ano man titingin ako ng mga interesting mapakita magawa ng vlog, 'di ba? Pero 'yun, spatan nyo.
At may mga pinaplano rin kami para sa dito sa channel na Batasismo soon. So, supatan nyo lang. Palalakihin natin ng palalakihin to. At yun. Thank you. Kung nandito ka pa at nakikinig, salamat. Napahaba ng konti. 1 hour and 10 minutes or maybe less ng konti. Pero yeah. Salamat sa oras pare. Kung nasan ka man, sana nasa mabuti kang kalagayan. Sana masaya ka at sana mapayapa ang utak mo pare. Yeah. Soon, kita-kita tayo ulit sa kung ano mang sunod kong upload. Thank you ulit. Ginoong Rodriguez, aka Batas. Ito ang basehan ng Bao Torado. Good morning, good afternoon, good evening, and good night.